Good evening, Sir Kira. First time ko lang magsisend ang story dito. Pasensya na agad kung magiging mahaba ang kwento ko. Para sa akin, isa to sa mga nakakatakot na experiences ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Pakitago na lang ako sa pangalang Silya. Sana po mapili niyo ang kwentong ito. Way back 1997. Nung bata pa ako, nakatira kami sa Payatas. Magulo, madumi, maingay. Squatter ika nga nila. Yan ang aking nakagisnan. Pero sa kabila nun, masaya at marami akong natutunan at namulat ako sa hirap ng buhay. Pero tutumbukin ko na yung kwento ko. Nung bata pa ako, mahilig na talaga ako sa katatakutan. At may mga na-experience na rin ako pagdating sa mga bagay-bagay na hindi basta kayang ipaliwanag. Naaalala ko yung unang beses na pagpapakita sa akin. Yun ay yung sa banyo namin. Nung mga panahon na yun, hindi pa uso yung exhaust fan. Bale yung karaniwang parang exhaust noon ay yung hollow blocks na may butas na gawa sa semento. Di ko sure kung anong tawag doon. Basta doon lumalabas yung amoy at yung init na nanggagaling sa loob ng banyo. So naliligo ako nung time na yon. Tapos may narinig akong sumitsit. Tapos nagsalita ng, "Ate Ga? Ate Gaga?" Yun po kasi yung palayaw ni Mama. E di nagulat ako. Pagtingin ko dun sa taas, may nakita akong dalawang mata sa pagitan ng mga butas na yon. Dahil bata nga, nagsisigaw ako at tinawag ko si Mama. Dali-dali naman si Mama at binuksan ang pinto. Sabay tanong sa akin kung anong nangyari. Sabi ko, may nakita akong mata na sumilip dun sa may butas at tinatawag ka ako siya. Tinanong ni Mama kung paanong may sisilip. Ang taas-taas nung butas na yun. Sabi niya pa, panay daw kasi ang kwentuhan namin ng nakakatakot ng mga kaibigan ko. Yan tuloy kung ano-ano yung nakikita at naririnig ko. Doon ko napag-isip-isip na hindi nga kaya ng tao na sumilip doon kasi ang taas nga naman ng mga butas na yon. Maliban na lang kung 7-footer siya o kasing height siya ni Wemby ng Spurs sa NBA. Hindi ko na lang pinagpilitan kasi hindi naman siya maniniwala. Pero mula nun, lagi na akong nagpapasama kay Mama tuwing pupunta ako sa banyo. Sa pangalawang pagpapakita sa akin, eto, naalala ko December nun. Simbang gabi. Dahil magkakapit-bahay lang din naman kami ng mga kaibigan ko at ang mga magulang namin nagsisimbang gabi rin, nag-usap-usap kami na agahan naming lumabas ng madaling araw para makapaglaro muna bago magsimbang gabi. Nagkita-kita kaming 5 sa tapat ng tindahan at napagpasyahan namin na maglaro ng taguan. Nang magsimula na kami, nagtago ako sa likod ng upuan na gawa sa semento. At sa unahan nun, merong puno ng santol. Nung matapos ng magbilang ang taya, nagsimula na siyang maghanap isa-isa sa amin. Tapos, bigla akong may naramdaman na malamig na hangin. Talagang tumindig ang balahibo ko. Para bang may ibang nakatingin sa akin. Lumingon-lingon ako sa paligid. May nakita akong nakayuko. May sumisilip-silip sa kabilang upuan. Bale, magkatapat na sementadong upuan kasi yung nandun. So nagtaka ako dahil hindi ko siya napansin kanina. Hinayaan ko na lang na nahimik ako. Papalapit na yung naghahanap sa akin na taya hanggang sa nakita niya na nga ako. So hinintay ko na mahanap ng taya yung isa ko pang kasama na nagtatago dun sa kabilang upuan. Tapos biglang nagsalita si Marlon, isa sa mga kababata ko. Sabi niya, "Oh, si Dodong naman ang taya." Dun ko lang napagtanto na ako na lang pala yung huling nagtatago. Sino yung isang yun? Nung lingunin ko ulit yung kabilang upuan, wala na yung taong nagtatago doon.
Sa takot mabilis akong tumakbo pa uwi ng bahay. After nun, nagkita-kita kami sa simbahan. Doon ko sa kanila sinabi yung nakita ko. Siyempre, natakot din sila pagkatapos kong ikwento yun. Pangatlong pagpapakita at pagpaparamdam. Kumalat sa lugar namin ang tungkol sa mga kulto. Grupo ng mga tao na pumapatay at nangunguha ng mga laman loob ng tao. Ang sabi ng matatanda sa amin, huwag daw mag-iiwan ng tsinelas o anumang bagay sa labas ng bahay namin dahil dadasalan daw nila yon. At ang mangyayari, makokontrol nila yung may-ari ng gamit na yon. At uutusan nila itong pagbuksan sila ng pinto at doon na nila gagawin ang pagpatay at pagkolekta ng laman loob ng tao. Lumipas ang mga araw, may mga nabalitaan kaming ganong kaganapan sa ibang barangay. Kaya naalerto na ang lahat at napilitang sumunod sa mga babala at paalala. Gabi-gabi noon may nagroronda ng mga tanod sa lugar namin at wala ni isang bahay na nag-iiwan ng tsinelas o anumang bagay sa labas ng bahay nila. Si Papa naman, nag-set siya ng specific na katok o kumbaga password na katok sa pinto namin. 5 sunod-sunod na katok sa pinto at may kasamang pagtawag ng pangalan ni Mama. Kung hindi yun ang maririnig namin, hinding-hindi namin bubuksan ang pinto. Kasi nung panahon na yon, gabi o minsan madaling araw nang nakakauwi si Papa galing sa trabaho niya. Sa tuwing sasapit ang gabi, parang ang bagal ng oras ng mga panahon na yon. Ramdam mo yung tensyon at ang pagkabahala sa bawat bahay. Isang gabi, mga bandang 12:00 pasado na yon, may narinig kaming kumatok sa pinto. Natakot kami ni Mama kasi 3 katok lang yung narinig namin. Walang kasunod na salita at parang gusto nang sirain yung gate at pinto namin. Tumakbo ko pabalik sa kwarto. Si Mama naman kumuha ng 2 kutsilyo. Pinatunog niya yon na parang hinahasa. Yun daw kasi ang sabi sa kanya ng kapitbahay namin. Pangtaboy daw yon sa mga ganon. Nagsisigaw si Mama sa harap ng pinto namin na parang naghahamon. Sabi ni Mama, "Sige, pumasok kayo para malaman nyo." Actually, matapang talaga ang mama ko. Pumunta ako sa may bandang tindahan namin para alamin kung sino ba talaga yung nasa labas ng pinto. Sa tindahan namin, merong maliit na butas doon na kapag sumilip ka, makikita mo yung labas ng pinto namin. Pagsilip ko, may nakita akong figura ng tao na nakatayo doon. Katamtaman lang ang pangangatawan nito at nakasombrero. Doon ko nalaman na hindi nga talaga si Papa yung nasa labas. Dali-dali akong bumalik sa kwarto at nag-iiyak na sa takot. Patuloy ang pagkatok noon sa pinto at habang tumatagal, parang nag-iiba na ang pagkatok nito. Katok na parang nagmamadaling makapasok hanggang sa nawala na lang din. Year 2004. Umalis na kami noon sa Payatas. Gawa ng gumulo. Dumami ang patayan sa lugar namin sa kadahilanan ng awayan laban sa mga taga sa amin at mga taga-Musliman. Nakahanap kami noon ng bahay na malilipatan sa Rizal. Doon na kami nagsimula ng bagong buhay. Doon na rin ako nagbinata at nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Lumipas ang maraming taon. Nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho na. 2018, nang magsimula akong magtrabaho sa barko. At nung COVID days, ay nadiskubre ko ang mga horror channels ninyo nila Sir Neb. Libang na libang ako sa mga kwentong katatakutan. At hanggang sa ngayon patuloy pa rin akong nakikinig sa mga kwentong ipinapasa sa inyo ng mga kapwa ko listeners. Eto ako ngayon, Sir Kira. On board sa barko. Ginagawa kong pampatulog ang mga kwentong galing sa channel mo. At isang gabi habang nakikinig, nalibang ako sa mga kwento at hindi nakatulog. Inabot na ako ng 1 AM pero ewan ko bakit hindi pa rin ako dinadalaw ng antok.
Nakapikit pero andun pa rin ang aking diwa. When suddenly, may pumasok na eksena o kung anong lugar na nakita ko sa isipan ko. Pamilyar yung lugar sa akin. Maya-maya pa, bigla akong nakaramdam ng kaba at takot. Kaya napabalikwas ako ng bangon. Doon ko naalala yung lugar na yon. Pero hindi ko maipaliwanag sa sarili ko. Bakit ko nakikita yung mga ganon? Sa pagkakaintindi ko, para bang bumalik ako sa mga panahon na nakatira pa kami sa Payatas. Hindi ko na lang din sure kung anong taon yon. Siguro mga around 2000 to 2005 yung taon na yon. Malaki na kasi ang ipinagbago ng lugar namin na yon sa ngayon. Dumami na lalo ang mga nakatira. Sumikip at umingay lalo. Pero kita mong mas masigla at mas ligtas na kaysa dati. Mula kasi nung nagkamotor ako at nakakapagbakasyon sa Pinas, dumadaan ako doon para makita ang dati naming bahay at lugar. Nagsushortcut din ako doon pag nagsusundo ako sa girlfriend ko. Isang normal na araw sa barko. Pagkatapos ng maghapon na trabaho, tumawag ako through video call sa girlfriend ko. Ikinuwento ko sa kanya yung napanaginipan ko. Nasabi ko pa sa kanya na para talagang totoong-totoo na nandun ako sa panahon na yon. Pero nakaramdam ako ng takot, kaya nagising agad ako. Di ako sigurado, pero isa ba yun o pwede bang sabihin na glitch in the matrix yun? Pero napaisip ako. Sinabi ko sa kanya na paano kaya kung tinuloy ko yun? Naglakad-lakad hanggang sa makarating sa bahay namin. Makikita ko kaya ulit si Papa? By the way guys, 2017 nung kunin ni Lord si Papa sa amin dahil sa komplikasyon sa sakit niya. So yun. At si Mama kaya, makita ko kaya siya na medyo bata-bata pa? Makikita ko rin kaya ang batang ako? Sabi niya sa akin, hindi daw yun glitch in the matrix. Ano daw ba ako? Time traveler? Sabay tawa niya. Isang gabi, nagpapahinga ako galing sa nakakapagod na trabaho sa barko. Sobrang lalim ng tulog ko nun. Nang biglang may kumatok sa pinto ng cabin ako. Pagtingin ko sa orasan, putik, 3:00 ng madaling araw. Pagbukas ko ng pinto, wala namang tao. Kaya medyo na-bad trip ako nun. Kasi ang sarap na ng tulog ko eh. Balik na lang ulit ako nun sa higaan. Pero hirap na akong makatulog ulit. Papikit-pikit na lang, pero gising pa rin talaga ang diwa ko. Hanggang sa unti-unti ko na nga rin nakuha ang antok. Pero may bigla na namang rumihistrong eksena sa isip ko. Ano to? Nasaan ako? Pamilyar sa akin yung lugar na yon. Naalala ko na. Doon ako nag-aarkila ng bike dati. 10 piso isang oras, tapos mag-iiwan ka ng ID. Medyo malapit na rin yon sa bahay namin. So, nakabalik na naman ako sa panahon na doon pa kami nakatira sa Payatas. Naalala ko noon na ituloy ang paglalakad-lakad. Aware ako noon na panaginip lang yon. Pero sobrang miss ko na si Papa, kaya nagpatuloy ako. Gusto ko siyang makitang malakas at masigla ulit. Nagpatuloy ako sa paglalakad. At katulad ng dati, makikita mong napakaraming batang naglalaro sa kalsada. Pero hindi ko matandaan ang iba sa kanila. Tingin ko mga maghahapon na ng mga oras na yon. Ganong oras kasi kami pinapalabas dahil hindi na ganon kainit sa labas ng mga ganong oras. Umikot-ikot ako sa lugar namin. Dinaanan ko yung basketball court sa amin hanggang sa makarating ako malapit sa dati naming bahay. Doon ako dumaan sa kapitbahay namin. May daan kasi doon sa gate nila papunta sa gilid ng bahay na dadaan ka sa masikip na eskinita na halos isang tao lang talaga ang magkakasya. Paglagpas mo doon ay nasa left side na yung bahay namin. Halos dikit-dikit kasi yung mga kabahayan sa amin nun. Sumilip-silip ako. Nagtatago ako. Ayoko kasing makita ako ni Mama at ni Papa. Baka kasi mamukaan nila ako. Diba sabi nila, dapat walang makakita o makakilala sa'yo.
para hindi masira ang balance ng future. Pero nag-assume lang ako kahit alam kong panaginip lang yon. Baka kasi mamaya maapektuhan eh. Sakto naman nun na may mga nakasampay sa sampayan ng kapitbahay namin. Kaya kumuha ako ng sombrero at isinuot ko yon kahit na medyo basa-basa pa. Nagpabalik-balik ako ng lakad sa tapat ng bahay. Pero napansin ko, bakit parang walang katao-tao sa bahay? Bukas naman ang tindahan. Asan kaya sila mama at papa? Bumalik ako sa gilid ng bahay, sa maliit na eskinita. Umakyat ako gamit ang dalawang paa ko sa magkabilang pader. Inangat ko ang sarili ko. Napabahing ako ng ilang beses noon, gawa ng alikabok sa mga butas na pinagsisilipan ko. Nang biglang may sumigaw. Ate Ga? Ate Gaga? Nagulat at nadulas ang mga paa ko, kaya nalaglag ako. Kasabay ng pagkalaglag ko noon, ay nagising akong hingal na hingal. Nung mga oras na yon, halo-halo ang nararamdaman ko. Binuksan ko ang lamplight sa uluhan ko, pero ayaw nitong umilaw. Nagtry pa ako ng ilang beses noon, hanggang sa bumukas din ito. Pero nung lumiwanag na, may nakita akong nakatayo sa may paanan ko. Babaeng nakaitim, mahaba ang buhok at nakatinging paibaba sa akin. Para akong aatakihin sa puso sa gulat nun. Hindi ako makagalaw at makapagsalita. Tanging mata ko lang ang naigagalaw ko nun. Umikit ako ng madiin. Nagdasal ako ng taimtim sa isipan ko. Maya-maya pa, may narinig akong kumakatok sa pintuan. Standby na! Kapetas yosi muna tayo. Punta tayong forward, mag-aangkla tayo. Sabi ng boson namin. Panaginip lang pala. Thank you Lord talaga. Matapos ang weirdong panaginip na yon, hindi pa rin ako makapaniwala. May mga naglalaban sa isip ko na buti na lang panaginip lang yon. At yung isa, gusto ko ulit bumalik at ituloy yung panaginip kong yun. Ipinagsawalang bahala ko na lang. Nag-focus ako sa paparating namin na loading operation sa Libya. Nang matapos yun, bumiyahe naman kami papuntang Canada para idiskarga ang karga namin. Mahaba-habang biyahe yun, naaabot ng 18 to 20 days. Balik na naman sa Tiktik Kalawang. Isang kalmado at tahimik na gabi. Habang nagpapahinga at nanonood ng anime na One Piece, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. At maniwala kayo't sa hindi, nakabalik na naman ang inyong lingkod sa panaginip kong yun. Pero sa ibang senaryo na. Sa tingin ko, December ng panahon na yon. Dahil sa mga Christmas lights at decoration sa mga bahay-bahay. Ang kinatatayuan ko noon ay sa tapat ng aking dating eskwelahan sa SGLC. Gabing malamig, naglalakad-lakad ako sa kalsada. Iniisa-isa kong puntahan ng mga bahay ng mga kaklase ko. At doon ko nakumpirma na bumalik nga ako sa nakaraan. Nakita ko yung best friend kong si Bungal. Kung tatantyahin ko, nasa 10 pataas na ang edad niya noon. Nagkatinginan kami. Natulala siya at kita ko ang pagtataka sa mukha niya. Agad akong umalis doon. Hindi ko na siya nilingon. Yung daan sa amin pababang kalsada. Kaya mula sa simbahan sa amin, naglakad ako pababa papunta sa bahay namin. Dadaanan ko rin yung tindahan ni Nanay Helen. Siya yung nagbabantay sa akin nung bata pa lang ako. At nakakatuwa dahil nakita ko siya ulit. Nagsasara na ng tindahan. Umiwas ako ng tingin. Nagmamadaling naglakad. Sa ikalawang pagkakataon, nakarating na naman ako sa tapat ng bahay namin. Nagtaka ko kung bakit parang walang katao-tao sa street namin. Nang biglang bumukas ang pintuan ng bahay, merong papalabas. Nagtungo ako sa gilid ng bahay, sa may masikip na eskinita. Si Papa. Papasok na ata siya sa trabaho. Sa pagkakataong yun, ay muli kong narinig ang boses ng tatay ko. Malambing na Tagalog. Ilonggo ang punto.
Napatanong ako. Teka, anong oras na ba? Madaling araw na ba? Ibig sabihin, magbubukas pa lang ng tindahan si Nanay Linda. Wala akong ideya kung anong oras na nun. Maya-maya, narinig ko si Mama na tinatawag ang pangalan ko. Lumabas siya ng pinto, sumilip saglit sa labas at pumasok na ulit ng bahay. Mga ilang saglit pa, may narinig akong mga bata. Pupuntahan ko na sana nang biglang hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. May pumulupot na buhok sa leeg ko at para na akong mawawalan ng malay. Nagdasal ako sa isip ko ng paulit-ulit. Lord Jesus, please guide me. Lord Jesus, please guide me. Hanggang sa naigalaw ko na ang mga kamay ko. Inalis ko ang mga buhok na nakapulupot sa leeg ko. Mabilis akong tumakbo. Nang lingunin ko, ay nakita ko yung babaeng nakaitim na nakita ko sa paanan ko nung nakaraan. Mabagal siyang naglalakad at bahagyang nakataas ang isang kamay na para bang zombie. Sa takot ko ay umakyat ako ng puno ng santol. Tumawid ako sa bubungan ng bahay namin. Mula doon, napansin ko kung bakit hindi lumulubog o wala man lang tunog yung yero ng bubong. Ano yun? Wala akong bigat? Kaya ang ginawa ko, nagtatalon ako sa bubungan. Pero wala talagang ingay o paglubog man lang sa yero. Inulit-ulit ko pa hanggang sa naramdaman ko na ang bigat ko. At sa pangalawang pagkakataon, nalaglag na naman ako. Ramdam ko noon ang sakit ng likod ko. Umupo ako saglit at hinanap ko yung babaeng nakaitim na sumusunod sa akin. Nang mapalingon ako sa gawing kanan ko, ay magkatapat na ang mukha namin. Ang lapit-lapit na, halos magkadikit na ang mga ilong namin at kitang-kita ko ang mga mata niyang purong itim. Dumampi ang mga kamay nito sa pisngi ko at para kong nag-ice bucket challenge sa sobrang lamig. Tapos nun, nagising ako sa higaan ko. Tinignan ko yung orasan. 6:29 a.m. Isang minuto na lang, tutunog na ang alarm ng cellphone ko. Nagmuni-muni muna ako. Nag-isip-isip tungkol sa panaginip kong yun. Ibang-iba sa nauna. Kasi nung una, masaya akong nagising dahil nagawa ko ang gusto kong gawin at makita. Pero sino kaya yung babaeng yun? Bakit niya ako hinahabol? At bakit parang gusto niya akong patayin? Bumangon na ako nun para maligo at mag-almusal para sa maghapong trabaho na naman. Mga 2 linggo ang lumipas. Ilang araw na lang, darating na kami sa Canada. Nangangagat na sa katawan ng sobrang lamig ng hangin. Unti-unti na ring umuulan ng snow. After lunch, 1 p.m. Labas na naman sa deck, trabaho na naman kahit sobrang lamig. Inutusan ako ng bossan namin na maglinis sa Forecastle store. Yun yung store sa unahan ng barko. So ayun, tamang walis-walis at mopping sa floor. Tinapos ko agad, tapos humiga ako sa malaking lubid para magpahinga. Inisip ko yung mga napanaginipan ko ng mga nakaraan. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Huling panaginip. Pagmulat ko, may lalaking nasa harapan ko ang inaabutan ako ng tagay. Hindi ko siya mamukaan, pero alam ko sa sarili ko na kilala ko siya. Tinagayan niya ako, sabay-sabing, "Oh, tagayin mo na to. Tas huwag ka nang babalik dito ah." Nung inumin ko yung alak, dun ko naalala kung sino yung taong nasa harap ko. Si Junjun, isa sa mga kababata ko sa Payatas. Kinilabutan na lang ako kasi sa pagkakatanda ko, patay na yung kaibigan kong yun dahil nalunod siya noong naligo sila sa Lamesa Dam. Pagkatapos nun, parang usok na lang siya na naglaho. Maya-maya pa, may mga tanod na sumita sa akin. "Utoy, oras na.
Bakit nasa labas ka pa? Parang di ka taga rito ah. Kaninong bisita ka? Tara muna sa barangay, sumama ka muna sa amin. Para na rin sa kaligtasan mo. Sa panahon kasi ngayon, hindi naligtas sa lugar na to kung mag-isa ka lang sa mga gantong oras. Nung mga oras na yon, nakaramdam ako ng panganib. May pumigil sa akin na sumama sa kanila. Sumunod ako sa nararamdaman ko. Tumakbo ko papunta sa basketball court at nagtago ko sa ilalim ng stage. Hoy! Ang pupunta! Habulin niyo! Nagawa kong makalayo sa kanila at galing sa malayo, nakita ko sila pa isa-isang lumalabas ng eskinita. Nagtaka ko dahil ang alam ko, kanina ang bilang nila ay 5 katao. Pero ngayon, 6 na sila. At nang kumpirmahin ko ang bilang nila, lintik, tumindig ng matindi ang balahibo ko. Yung babaeng nakaitim ang pang-6 sa kanila. Tapos biglang nag-iba ang mga kilos nila. Na para na ba silang mga zombie? Siguro, gawa to ng kakanood ko ng The Walking Dead nun. Hinabol nila ako kahit saan ako nagpunta. Nakikita nila ako kahit saan ako magtago. Ayokong maabutan at mahuli nila ako. Ayoko na dito. Gusto ko nang gumising sa bangungot na to. Nung mga sandaling yun, nakakaramdam na ako ng panghihina ng loob. Tapos, biglang dumilim ang lahat. As in wala akong makita. Para akong nakapikit. Tanging mababagal na mga yabag lang ang naririnig ko. At binabanggit nila ang pangalan ko. Tinatawag nila ako at sinasabing sumama na sa kanila. Wala na raw akong mapupuntahan pa. Sa pagkakataong yun, naramdaman kong may mga gumagapang na kung anong bagay mula sa paanan ko, papunta sa katawan ko. Nang hawakan ko, nalaman kong mga buhok ito at sobrang kakapal. Pilit ko yung inaalis, pero ang bilis nung gumapang sa mga kamay ko. Hanggang umabot na ito sa bibig at ilong ko. Hindi na ako makahinga. Unti-unti na akong nawawalan ng malay. Nagdasal ako sa Panginoon. Lord Jesus, gabayan niyo po ako. Huwag niyo po akong pababayaan. Bigyan niyo po ako ng lakas na makaalis dito. Bigyan mo po ako ng gabay na tutulong sa akin. Paulit-ulit kong dinasal yun. Hanggang sa bigla akong nakarinig ng tila huni ng kabayo. Papalapit ito sa akin. Pagkatapos, may narinig akong nagsalita. Tutulungan kita. Dahil kahit sa huling segundo, ay nagawa mong maalala at magtiwala sa kanya. Unti-unti ko nang nakikita na yung babaeng nakaitim ay hindi na magawang makalapit sa akin. Nawala na rin ang mga buhok na nakapulupot sa akin. At sa kabilang dulo naman, may nakita akong pintuan. Tumakbo ko papunta ron at pilit kong binubuksan ang pinto. Pero hindi ko ito mabuksan. Katok ako ng katok pero walang nagbubukas sa akin. Bigla akong naramdaman ang paghawak sa balikat ko. Sobrang gaan ng pakiramdam. Lahat ng pangamba at takot ko, nawala lahat. Kumalma ang isipan ko. Paglingon ko, yung lalaking nakasakay sa kabayo. Isang anghel. Wala siyang pakpak, pero alam ko sa sarili ko na isa siyang anghel. Hindi ko maaninag yung mukha niya dahil nakakasilaw siya, pero hindi yung tipong masakit sa mata. Nagsalita siya nun. Sabi niya sa akin, "Maniwala ka lang. Magbubukas ang pinto na yan. Tulad ng paniniwala at pagtitiwala mo sa kanya." Maya-maya pa nga ay bumukas na ang pintuan na yon. Pumasok agad ako at nagising ng normal na walang bahid na takot at pangamba. Para bang isang normal na panaginip na lang siya. Pagkatapos ng panaginip na yon, ay mas tumindi ang pananalig at tiwala ko sa kanya. Siguro ay kaya ako na naginip ng mga ganong bagay ay para mas tumibay pa ang pananalig at tiwala at mas maniwala pang walang imposible sa kanya.
Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Kaya naman sa tuwing nagdarasal ako sa gabi bago matulog, laging kasama sa dasal ko ang mga salitang, Lord Jesus, humihingi po ako ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. At kung nagkasalaman po ako sa araw na ito, patawarin mo po ako. Ilayo mo po ako sa mga masasamang gawain. At bigyan niyo po ako ng Anghel de la Guardia na pipigil sa akin na gawin ang mga bagay na alam kong makakasira at makakasakit sa aking paligid. Alisin niyo po ang lahat ng galit, inggit at negatibo sa aking puso't isipan. At panatilihin niyo po akong positibo at punong-puno ng pag-asa sa buhay. At dito na po natatapos ang aking kwento. Naniniwala ba ang iba sa mga anghel? Sa susunod ko na ulit ikukwento ang tungkol sa tropa kong anghel. Angel's Hours? Every time ba natitingin ka sa orasan, ang makikita mo ba magkakaparehas na numbers? Like 1111, 77, o nagkakataon lang? Ikukwento ko rin sa susunod yung about sa babaeng nakaitim, kung saan una siyang nagpakita at nagparamdam sa akin. Maraming salamat po Sir Kira. Sana mapili niyo po itong kwento ko. At sana may mapulot kayong aral dito. Shoutout po sa mga batang court ng East Winan at sa Triskelyo ng East Wind Homes Community Chapter. God bless po and more power po sa channel niyo Sir Kira. Na-share ko na to sa isang page 3 years ago pero hindi pa rin siya napapublish kaya saya ko na naisipang mag-share. Follower mo din yung dalawa kong kaibigan at sila ang nag-share sa akin ng page ninyo ni Sir Neb. Isa po ito sa pinaka nakakatakot na karanasan ko. Hello. It's me again, Suki. Another shareable story of mine. Nangyari to way back 2018 nung nagtatrabaho pa ako sa isang fast food along Laguna. Located yung fast food na yon sa isang malaking building. At sa building na yon, merong isang sikat na coffee shop. May gym at sa pinakataas ay isang BPO company. So halos ang customer namin doon sa fast food na yon ay employees ng BPO at members ng gym. Araw-araw ganon. Kaya medyo nakapagpalagayang loob na namin sila. So may nakaklose ako na bi couple na nagtatrabaho sa BPO na lagi kong kamaritesan tuwing break time. Parehas silang gwapings at bet ng mga kawork ko. Kaso since in a relationship yung dalawa, madaming nangihinayang. Hala, share ko lang. So eto na. Bale 1 buwan pa lang sila sa Laguna. At 2 weeks pa lang sila sa BPO na yon. Nire-recruit ako ng dalawa na mag-apply sa BPO dahil mas malaki ang sahod. Ako naman, syempre gora ako. Di bala ko nang mag-resign after ng rest day ko. Kaso nagtataka ako kung bakit biglang hindi na nagpakita yung dalawa sa akin. Ichinat ko sila pareho. Kaso parehas silang hindi online. Kaya nagtaka talaga ako. Laging on call yung dalawang yon, Sir Kira. Kahit tuldok lang isend ko, agad silang nagre-reply sa akin. Kaya nag-text ako. Pero wala pa ring reply. Kailangan mo kasi talagang may backer pag pumapasok sa BPO na yun . Di hinayaan ko na lang. Pero nagtaka na talaga ako nung lumipas na ang 2 linggo at hindi pa rin sila nagpapakita. Ni chat o text man lang wala talaga. Naging down pa ako noon kasi akala ko tulad sila ng iba na basta na lang lumipat nang wala man lang paapaalam. Pero isang araw nung pumasok ako, may pinag-uusapan yung mga kawork ko. Nung makita nila ako, agad nilang sinabi sa akin. Bale parang ganito yung convo namin. Uy Suki, alam mo nangyari kay Mart? Di ba close kayo nun? Siya po yung boyfriend ko. Hindi
Hindi ko nga sila makontak eh. Bakit, ano ba nangyari? Nahulog siya sa hagdan nang pumasok siya sa trabaho. So ako naman, gulat na gulat kasi wala nga akong kaalam-alam. Kaya kahit hindi ako palatawag, agad kong tinawagan si Dan, yung partner ni Mart. 3 ring pa lang nung sinagot niya ang tawag ko. Ito yung convo namin. Hello Dan, nabalitaan ko yung nangyari kay Mart. Kumusta? Ay sorry ha. Hindi na kami nakapagsabi sa'yo. Tarantang-taranta kasi ako nung biglang nahulog si Mart eh. Magkasama kami nun mag-duty. Tapos nahulog nga si Mart sa hagdan. Di basta hulog eh. Tumalsik siya. Tumalsik? Bakit tumalsik? May nagtulak? Wala sis. Bale 5 o 6 ata kami nun magkakasama. Umaakyat kami papunta sa floor namin. Nakanta at nasayaw pa nga si Mart nun. Na madalas niya namang gawin. Kitang-kita naming 5. Nakakapit siya nun. Pero pag-apak niya sa pang-4 na step, napatulala siya. Tapos bigla siyang tumalsik. Yung parang may nagtulak talaga. Hanggang ngayon nga, hindi ko makausap si Mart. Tulala lang siya. Pagkatapos naming mag-usap, nag-decide ako na pag-out ko dadalawin ko sila. Nandun pa lang ako sa pinto ng unit nila nung bigla akong kinilabutan. Napalingon agad ako sa may upuan kung saan nakahiga si Mart. Nakatingin din siya sa akin para bang may gusto siyang sabihin kasi naiiyak pa nang makita ako. Kaya ang ginawa ko, niyakap ko siya at kinumusta. Pero tulad nga ng sabi ni Dan, hindi siya nagsasalita. Hindi siya tulala. Kaya niyang tumitig sa tao. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Kaya naman hinawakan ko ang kamay niya. Sinabi kong nandito lang ako. Pero hindi rin naman ako nagtagal sa unit nila noon. Umuwi na rin agad ako. Kachat ko si Dan noon dahil hindi daw tumitigil sa pag-iyak si Mart nung makita ako. Nag-VC kami at sinabi ko kay Mart na tutulungan ko siya. Sa tagal ng manggagamot ng tiyuhin ko, alam kong may mali kay Mart at kailangan ko siyang tulungan. Bago ko matulog ng gabing yon, ay nag-usal ako ng panalangin. Nanaginip ako. Sa panaginip ko, naglalakad ako sa kalye papunta sa building na pinapasukan ko. Normal na gawain ko tuwing naka-duty ako. Nung pumasok si Mart, nakangiti siya sa akin. Pero kinilabutan ako nung bigla siyang lumapit at humawak ng mahigpit sa kamay ko. Nung tumingin ako sa kanya, naiyak siya. Ramdam ko ang higpit ng hawak niya dahil masakit. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko, Suki. Hindi ako makaalis dito. Tulungan mo ako. Napasigaw ako nung biglang may humila sa kanya na itim na anino. Kung pagbabasihan ko yung laki niya, para lang siyang isang bata. Hinabol ko sila. Nakarating kami sa pinaka-roof deck. Nahintakutan ako nung makita kong hindi lang iisa ang batang anino na yon. Madami sila. Mga taong anino lang. May matatanda at mga bata. Pinipigilan nila si Mart na makalapit sa akin. Habang si Mart naman, iyak ng iyak na inaabot ako. Tinanong ko sila kung bakit nila ginagawa yon. Sinabi ko na huwag nilang pasukin ang mundo ng mga buhay at wala silang karapatan na kumuha ng buhay. Sumagot sila. Kalayaan ang gusto namin. Masyadong bukas ang katawan ng taong ito para maging malaya kami. Pero ayaw niya kaming palayain. Kaya dito lang din siya. Boses ng isang matandang lalaki. Pilit pa din akong inaabot ni Mart noon at may nakita akong ibinibigay niya sa akin. Inaninag kong pilit. Kulay green yon na bilog.
hanggang sa nagising akong umiiyak. Nagulat pa ako nang mag-ring yung cellphone ko. Si Dan tumatawag. Isinisigaw daw ni Mart ang pangalan ko. Iyak ng iyak at sinasabing wag daw akong aalis. So sinabi ko kay Dan na magkita kami. Kako, dalhin niya sa amin si Mart at kukunin na namin siya. Makalipas ang isang oras, nakarating na sa bahay sila Mart at Dan. Iyak pa rin ng iyak si Mart. Kaya agad kong tinawag ang tiyuhin ko. Sinabi ko sa kanya ang nangyari at yung kulay green na iniabot sa akin ni Mart sa panaginip ko. Nagulat ako nang magsalita si Dan. Green na gem? Nakita niya yan sa pantry area namin. Parang naka-engrave sa dingding pero nahulog. Nagandahan siya kaya kinuha niya. Sabi pa ni Dan, matagal na daw na nakakabit yung green gem na yun doon sa dingding na yun bago pa sila dumating doon sa company na yun. Kahit anong sungkit nga daw ng mga matagal ng empleyado doon ay hindi ito makuha. Pero nahulog daw yun kay Mart habang nagkakape sila. Hindi dapat kayo kumukuha ng mga bagay sa mga ganon. Lalo kung matanda na rin yung building na yun. At may usapan na dugo ng mga tao ang nagpapatibay doon. Baka yun ang mga taong gustong makalaya. Sabi ng tiyuhin ko. Nagkatinginan kami ni Dan. Tapos nagdial siya sa cellphone niya. Meron siyang tinawagan. Doon ko nalaman na manggagamot din pala ang tatay niya. So magkatulong ang tito ko at ang tatay ni Dan na bawiin si Mart sa mga taong anino na nakita ko sa panaginip ko. Iba't iba ang naging boses ni Mart habang nagsasagawa sila ng panggagamot. May mga galit na galit dahil pinatay daw sila. May batang hinahanap ang mama niya. At may asawang lalaki na nanghihingi ng tawad dahil hindi na siya kailanman makakauwi pa. Ang isa doon ay si Tatang Sebio. Yon ang pakilala niya sa amin. Siya ang nagkwento ng nangyari sa lugar na yon nung panahon ng gera. Nalaman namin na may dating malaking bahay na nakatirik doon sa lugar kung saan nakatayo yung building na yon. At may underground kung saan nagtago ang mga tao sa barangay kung saan located nga yung building. Nagkapandemya at ang mga taong nandoon ay hindi na nakalabas dahil natabunan ang tanging daanan na palabas at papasok sa underground na yon. Nangamatay sila at wala nang nakakaalam pa ng nangyari sa kanila. Bukod doon ay may mga tao pang namatay sa pagpapagawa ng building na yon. Nagkaroon daw ng aksidente bago pa man mabuo ang building. At may isang bata ang nalaglagan ng isang construction worker na naputulan ng harness. Pareho silang hindi nakasurvive. Pagkatapos noon, nagpamisa sina Dan sa building na yon para sa kalayaan ng mga kaluluwang nandoon. At matapos ang lahat ng yon, naging okay na si Mart. Parehas na rin silang nag-resign at ngayon ay nasa abroad na at doon na rin po sila nagpakasal. Yung company naman po na pinagtatrabahuhan nila dati ay wala na din doon sa building na yon. Isa lang ang natutunan namin sa pangyayari. Huwag na huwag kang kukuha ng mga bagay sa mga lugar na napupuntahan mo, lalong-lalo na ang mga bagay na matagal nang nandoon. Ayon sa kwento ni Mark, ang dahilan daw ng pagkahulog niya sa hagdan ay may anino daw na tumulak sa kanya. Sinalubong siya at bigla siyang itinulak, kaya siya natulala bago mahulog. Sinadya kong ibahin ang lugar at ang mga pangalan ng dalawa kong kaibigan. Kaya walang hulaan kung saan man talaga located ang building na yon. Tawagin mo na lang po akong Den. May isi-share lang po sana ako. At ito po ay tungkol sa malamig na presensya na naramdaman ko isang gabi.
Mag-isa lang ako noon sa kwarto ko. Nakahiga habang nakikinig sa Spotify. Nang bigla akong may maramdamang kakaiba sa katawan ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa paligid ko. Kahit na sarado naman ang bintana at ang pinto ng kwarto ko. Naramdaman ko na parang may humahaplos sa balikat ko. Kinilabutan ako. Dahan-dahan ko itong nilingon. Wala naman akong nakita. Sinubukan ko itong baliwalain. Pero patuloy pa rin yung kakaibang nararamdaman ko nun. Na para bang may nakatingin sa akin mula sa dilim. Maya-maya pa, bigla akong nakarinig ng mahinang bulong sa tenga ko. Tinalo na ng takot ang utak ko. Pigil hininga kong tinignan ng dahan-dahan ang paligid ko. Wala pa rin namang kahit na sino. Pero ramdam ko pa rin ang malamig na hangin na para bang unti-unting yumayakap sa akin. Tinapik ko ang sarili ko para lang makumpirma kung gising pa ako. Doon ko naramdaman na may malamig na kamay na dumampi sa balikat ko. Hindi ko alam kung totoong tao ba yon o espiritu. Basta ang alam ko nung mga sandaling yon, hindi ako nag-iisa sa kwarto ko. Magandang araw, Sir Kira. Ako po si Jade. Hindi ko po tunay na pangalan. Avid listener niyo po from Bicol. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwentong naisulat ko na nakabase sa panaginip na hindi ko malimutan. Simulan ko na po. Ako si Catalina de Aragon. Ako ang reyna ng Inglaterra at ang unang asawa ni Henry VIII. Ang akala ko ay magiging masaya ang aming buhay mag-asawa. Ngunit yun na pala ang simula ng aking sumpa o bangungot. Tumakas ako mula sa hari. Ngunit hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang aking mga tapat na tagapagsilbi. Mga tapat na kaluluwa. Handang sumugod sa panganib at kamatayan para sa akin. Sa bawat hakbang sa malamig at walang katapusang koridor ng palasyo, ramdam namin ang malamig na titig ng hari at ang mga anino na gumagalaw sa paligid namin na parang humihinga sa likod ng bawat pader. Subalit ako ay may lihim na binabalak. Pinalitan ko ang aking buhok. Pinalitan ko ang aking anyo. Nagmistula akong ibang babae. Naniwala ang lahat noon na ako'y biglang naglaho. Ngunit sa ilalim ng aking bagong anyo, ang galit at sumpa ko ay naglalagablab sa kaibuturan. Subalit isang gabi, nahuli niya ako. Ang malamig na kamay ng hari ay humawak sa aking balikat. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkilala. Nakilala niya ang aking boses. At binanggit niya ang aking pangalan ng pabulong. May halo itong pangamba at pagnanasa. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti ako. Ang kanyang titig ay puno ng kayabangan. Ngunit sa pagkakataon na yon, sa likod ng kanyang mga ngiti, ramdam ko ang takot na kailan may hindi niya pa naramdaman noon. At ito ang aking naging armas. Habang siya'y gulat, lumayas ako sa kanyang mga kamay. Mabilis at tahimik, kasama ang aking mga tagapagsilbi. Ang bawat hakbang namin sa palasyo ay nagbubukas ng sumpa na matagal nang nakatago. Ang mga anino ng nakaraan ay sumisigaw sa bawat pintig ng hangin. At ang galit at kapangyarihan ng hari ay unti-unti nang nauubos dahil sa takot. Sa huling sandali, nakatindig ako sa gitna ng madilim na silid. Sa isang bulong na tumagos sa hangin, pinawalang bisa ko ang kanyang kapangyarihan.
Ang kanyang sigaw ay parang yelo, nagiging hangin at anino sa bawat sulok ng palasyo. Ang kanyang lakas ay naglaho at sa wakas, siya ay nawasak. Hindi ng espada at hindi rin sa pagdanak ng dugo, kundi ng sumpa ng isang reyna na hindi kailanman makakalimutan. Sa lihim na silungan, binuo namin ang plano ng paghihigante. Hindi lamang para sa aking dangal, kundi para siraing muli ang trono na sumira sa aking buhay. Ang bawat liham at mapa ng palasyo ay puno ng galit at kalkuladong paghihigante. Ngunit sa bawat galaw, ramdam namin ang malamig na anino ng kapangyarihan at ang palasyo ay tila bumubulong. Ang hustisya ay may sariling paraan at ang trono ay may sariling anino. Ako at ang aking mga kasama ay nagmistulang multo sa dilim. Hindi kami nagbabalik para matakot, kundi upang maghatid ng hustisya, sumpa at galit. Sa bawat ihip ng hangin, sa bawat anino sa palasyo ay maririnig ang aming mga bulong. Ikaw na nakaupo sa trono, ikaw na may hawak na kapangyarihan, hindi ka makakaligtas sa amin at hindi na rin kami mawawala pa. At kahit matapos ang gabi, kahit matapos ang lahat, ang kanyang takot, ang aking sumpa at ang anino namin ay mananatili. Ako si Catalina de Aragon, kasama ang aking mga tapat na kababaihan, ay hindi na siya iniwan at hindi niya na kami makakalimutan pa. Yun lang po, Sir Kira. Muli po, ito pong naisulat kong kwento ay nakabase lamang po sa aking napanaginipan. Sana po ay mapili nyo. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.